Alright mga kachismos, kachismosa, ayan nandito naman tayo at nagbabalik at patuloy po ang ating pagbibigay update patungkol sa issue na kinakaharap ngayon ni Yana or isang lady motovlogger na kung saan ayun nga, minaliit at minura-mura pa niya si Kuya Jimmy na taga Sambales. So ngayon meron tayong bagong update ngayon na talagang masisiyahan na naman ng maraming tao dahil nga syempre kahit pa paano makakagante. Ito yung gante para kay Kuya Jimmy na nilait-lait, minura-mura at sinabihan ng kung ano-ano ni Yana. So kung matatandaan natin si Yana, so siya yung motovlogger na pumunta sa Sambales na meron silang event doon. Kasama syempre sila Senator JV Ejercito. Pero hindi sila magkasama noong time na yon. So napatunayan na yan na hindi talaga sila magkakasama doon, tsaka sila Red Sweet Potato at marami pang ibang mga motovlogger. So yan ang ating pag-uusapan ngayon, kung ano na nga ba yung update at saka sa pwedeng kaharapin ni Miss Yana sa kanyang ginawang pambabastos sa isang lokal na taga Sambales, which is si Kuya Jimmy. So before anything else mga kaibigan, intro muna tayo. Let's go! Kahit na marami kamalasan ang abuti kunin ang moment phone, makinig ka lang ng music and shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Let's go! Gumawa na nga ng hakbang ang LTO. So at least napatunayan dito na wala talagang pinipili o kinakampihan ang batas natin, especially ang LTO. Kasi yung syempre lalo na sa mga ibang senaryo, pag may kilala ka, may impluwensya ka, napagbibigyan ka. So katulad nito ni Miss Yana, isa siyang vlogger o motovlogger, at hindi siya in-exempt or hindi siya exempted, dahil nagkamali siya, kailangan mali siya. Alright, so kailangan na matuto rin si Yana ng leksyon para ma-realize niya lahat ng pagkakamaling ginawa niya. Alright? So kumilos na nga nung yung LTO, na gano'n sila ng preventive suspension ng lisensya ni Yana. Noong May 2, 2025, naglabas ang Land Transportation Office or LTO ng show cause order laban kay Yana. So yan na nga yung sinasabi natin dyan kay Yana, dahil nga sa ginawa niya sa pambababoy na rin yun sa tao, kasi binroadcast niya yung itsura din ng tao, hindi man lang niya binlur yung mukha nung pinagmumura pa niya, tapos gusto pa niyang ipasapak sa mga kasamahan niya. Imagine that mga kaibigan, So inatasan siyang ipaliwanag kung bakit hindi dapat suspendihin o bawiin ang kanyang lisensya dahil sa mga sumusunod na paglabag niya. So ano yung mga nilabag ni Yana? So ito yung reckless driving, nakita natin sa video na nag-overtake siya. In-overtaken niya yung pickup truck sa kanan pa, which is mali na, tapos finger pa niya yung tao na wala namang ginagawang mali sa kanya at mahinahon pang nakikipag-usap sa kanya nung binabaan siya. Tapos minura-mura pa niya. In English pa, kala mo naman, ang galing mag-English. So, tas ito pa yung pangalawang, sa una is reckless driving. Pangalawa, paggamit ng hindi otorisadong accessories or defective parts ng motorsiklo. Yun nga, yung side mirror. Ang lakas ng loob niya, sabihin niya na meron kang side mirror, ako wala. Ba't di mo ginagamit yung side mirror mo? 'Di ba? Parang paano nagkaroon ng lisensya itong si Yana kung sa pananalita niya halatang wala siyang alam pagdating sa batas ng sa mga may lisensya, batas sa pagmumotor. Then yung pangatlo, pagiging improper person to operate a motor vehicle. 'Di ba? So maraming mawawala talaga kay Yana. Pausbong na sana siya kaso wala, nagpakita agad ng ulo, yumabang. So biglang or bilang bahagi ng aksyon, pansamantalang sinuspinde ng LTO ang kanyang lisensya sa loob ng 90 days or
3 months, no? At inutusan siyang isuko ito sa kanilang tanggapan. So, paano ba yan, Yana? Hindi ka na makakapag-ride. So, angkas-angkas ka na lang muna. Sa bagay, marami namang lalamove at saka angkas, joyride, pwede pa yan. So, inaasahan din siyang magpakita sa LTO Intelligence and Investigation Division sa Quezon City sa May 6, 2025 upang magsumite ng kanyang nakasulat na paliwanag. Alright, so akala mo tuloy ha. So, ito yung consequence sa ginawa niya. Na akala niya porket siya yung nag-post ng video, siya yung kawawa, siya yung makakakuha ng simpati sa mga tao. Pero yun nga, gaya na sabi ko sa unang vlog ko, hindi na po kasulad ng dati ang mga tao, especially mga Pilipino. Matatalino na po yung tao ngayon. Well, anyway, meron na po pala tayong 3 video na update dito kay Yana. No? So, itong video na pinapanood nyo ngayon, ito na yung pangatlong update natin para sa kanya. Alright? So, ang insidente ay naganap sa Cotomine, Zambales, kung saan makikitang nag-overtake si Yana sa isang pickup truck sa isang lubak-lubak na daan. Habang siya'y lumalampas bahagyang lumihis ang pickup patungo sa kanyang direksyon, na muntik nang magdulot ng banggaan. Dahil dito, ipinakita ni Yana ang kanyang gitnang daliri sa driver ng pickup. Nang huminto sila, bumaba ang driver at kinumpronta si Yana. Ang kanilang pagtatalo ay naitala at mabilis na kumalat online. Naumani ng iba't ibang reaksyon mula sa netizen. So yun nga ba yung sinasabi ko? Buti na nga lang talaga, mahinahon talaga si Kuya Jimmy na lokal ng Zambales. At ang masaklap pa nito, no? So hindi pala gano'n, no? Or hindi pala basta-basta, no, yung binangga ni Yana. At buti na lang din dahil aside sa mahinahon talaga si Kuya Jimmy, hindi siya loko-loko. Kasi kung loko-lokong tao yung natatatsyempuhan ni Yana sa kayabangan niya, pwede siyang barilin doon, no? Or tirahin sila ng mga kasama niya. Bakit? Kasi nga yung lugar na yun na pinangyarihan ng insidente is liblib, walang CCTV, walang gaanong tao. So kung loko-loko yun, anything na gusto niyang gawin, lalo't pat minura-mura siya, binad finger siya, tapos dayo lang doon yung mambababoy sa kanya, hindi siya irespeto na taga doon siya. 'Di ba? So buti na lang talaga, swerte pa rin kahit papaano si Yana. Alright? So naging ng paumanhin si Yana. Noong May 1, 2025, naglabas ng public apology si Yana sa kanyang social media. Sinabi niya, I would like to take this opportunity to say sorry to Kuya Jimmy for what I have caused. And of course, as well as to those people who got dragged into the issue. Sorry din po sa netizens ng our citizen ng Zambales in the riding community, especially the off-road community. So yun yung video na nag-apologize siya na parang scripted at walang emosyon, hindi sincere, 'di ba? So mas lalo siyang binatikos ng mga netizen. Alright, so sinubukan din niya personal na humingi ng tawad kay Kuya Jimmy sa kanyang workplace, ngunit hindi niya ito nadatnan. Natural, for sure, si Kuya Jimmy hindi na makikipag-usap sa kanya. At ang update pa mga kaibigan, si Jimmy at ng kanyang pamilya ay itutuloy ang kaso para kasuhan si Miss Yana. So, ngayon, saan na ngayon pupunta si Yana? Dahil sa kayabangan niya, pangmamalit niya ng tao, minura-mura niya yung tao, ito ang kapalit ng ginawa niya. So, Yana, just prepare yourself. So, ito yung ginawa mo, naging unfair ka kasi sa tao, hindi ka naging makatao sa kapwa mo. So, hindi mo siya kilala, lokal siya doon at ikaw dayo ka lang, nakikiraan ka lang sa kanilang lugar, pero ikaw pa yung mas maangas. Alright? Ito yung mga posibleng mangyari sa, or posibleng legal na hakbang. Sa kabila ng kanyang paghingi ng tawad, inanunsyo ng anak ni Kuya Jimmy na magsasampa sila ng legal na kaso laban kay Yana. Bukod dito, may mga panawagan na ideklarang persona non grata si Yana sa Zambales dahil umano'y sa kawalang galang sa kanilang lugar. So yan na nga. Liliit na ng liliit
ang mundo ni Yana. Ano? So sana nare-realize mo ito ngayon, Yana, dahil sa ginawa mo. Ano? Ako rin talaga hindi ko in-expect na ganun ang attitude mo. May tsura ka. Yes, dumadami na yung sponsorships na nag-i-sponsor sa'yo. Ano, marami na nagpapa-endorse sa'yo. So, paangat ka na eh. Kaso, alam mo yun, sa ginawa mong ganun. Ano, so, nawala lahat. Alright? Ako talaga, personally, hindi ko ni-expect na ganun klaseng tao ka. Ang lutong mo magmura, ano, akala mo kung sino ka magsalita, akala mo sa'yo yung lugar, akala mo sa'yo yung buong Pilipinas. Ano, gaya, alam mo yun, hindi talaga akma yung itsura mo sa pag-uugali mo. Kailangan, sa itsura mo, kung titignan ka lang, hindi maririnig yung pananalita mo, parang sasabihin, parang mainhin, parang anghel yung mukha ng babae na to. Pero in reality, pag narinig mo nagsalita, iba pala. Nakakatakot pala. Kung magmura, tuloy-tuloy. So sayang ang karir mo. Andun ka na eh. Paangat ka na eh. Alright, so kaso wala, sarili mo ring followers at subscribers yung bumabati ko sa'yo. So dahil sa ginawa mong yan, is kailangan marunong ka rin humarap sa problemang ginawa mo. Ikaw mismo kasi ang gumawa niyan. So, paalala sa lahat, ang insidenteng ito ay paalala sa ating lahat na maging mahinahon at responsable sa kalsada. Sa mga influencer, malaking responsibilidad ang dala ng inyong plataforma. Anong masabi nyo sa isyung ito, mga kaibigan, mga kachismoso at kachismosa? Bahagi ang inyong opinion at comment section. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang updates dito sa YouTube channel natin. So mag-react kayo, mga kaibigan, kung ano pa yung mga update na gusto nyong malaman patungkol dito kay Miss Yana. So I think hanggang dito na itong vlog na to, at magkita-kita tayo ulit sa susunod na upload ko, at kung mayroon pang update dito, i-update ko kayo ulit. So guys, thank you so much. See you on my next vlog. Bye!